ka, pero ang mga katabi nilang katabi ay ngumiti ng masama at nagpakuha ng litrato. Tsaka madami silang kinunan ng litrato, nadiskubre ito ni Dan at agad silang pinahinto. Sinabi niya na ito ay isang pribadong sandali sa pagitan nila ng kanyang asawa at umaasa na mabilis nilang tanggalin ito. Sa hindi inaasahan, panay ang pagtanggi nila. Hoy lalaki, itigil ang pagkuha ng litrato. Pumunta siya sa harap upang hilingin sa kanila na magpaliwanag, ngunit umakyat lamang. Ang isa sa kanila ay nag-post ng isang larawan sa mga social network na parang nangaasar sa kanya. Paki-delete ang post na ito. Gusto mo ba akong ligawan? Sinabihan siya ng kanyang asawa na huwag ikumpara ang sarili sa mangmang na grupong ito. Ngunit tinitigan sila ni Dan at tumanggi na umalis. Gaano katagal siya naging matigas? Ikaw ba ay isang matatag na tao? Matapos marinig ang kanyang asawa, umaasa rin siyang magiging malakas ang kanyang asawa para lumaban. Ngunit sa sumunod na segundo, ang pag-asang ito ay nauwi sa pagkabigo. Kahit na insulto siya, natiis din ito ni Dan. Pagka-uwi, tuloy-tuloy niyang hinugasan ang katawan ng malamig na tubig. Gusto kong gamitin ang paraang ito para makapagpahinga ng kaunti. Pero habang nakahiga siya sa kama, sumagi sa isip niya ang eksenang binubuli niya ngayon. Kinabukasan, ibinuhos ni Jessica ang lahat ng kanyang kalungkutan sa isang punching bag. Hindi pa siguro sapat, kaya sinuntok niya ng diretso sa mukha ang may-ari ng club na si Mickey. Aw may takom. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang nagalit si Mickey kundi naging tagapakinig din niya. Ipinahayag din ni Jessica ang kanyang kawalang kasiyahan, sinabing si Dan ay isang tao sa pamilya. Mahal na mahal niya ito at ang kanilang 3 anak. Ngunit pakiramdam niya ay nakulong siya, na walang saya maliban tuwing Huwebes ng gabi. Dahil wala man lang manly demeanor si Dan, mas mukha siyang lalaki. Gayunpaman, hindi niya alam ang nakaraan ng kanyang asawa noon. Siya ay orihinal na isang assassin, ang sikretong ito ay inilihim niya sa nakalipas na 18 taon. Siya ay nanirahan upang alagaan ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagbili at pagbebenta ng mga ginamit na kotse, bilang isang ama at isang ina. Hindi lang marunong kumita kundi magaling din mag-alaga ng mga bata. Maglinis ka ng konti. Kahapon ay nagplano rin siyang magsagawa ng isang party para ipagdiwang ang kanyang 18th wedding anniversary kasama ang kanyang asawa. Pero hindi niya akalain na mapapahamak siya ng mga astig na ito, pero hindi niya alam. Sa sandaling ito, tahimik ding umiikot ang gulong ng tadhana. Kinabukasan, dinala niya ang kanyang anak sa supermarket gulong ng tadhana. Kinabukasan, dinala niya ang kanyang anak sa supermarket para bumili ng diaper. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto ng refrigerator, isang lalaking kulot ang buhok ang lumapit sa kanya. Nang makita siya, agad niyang napagtanto ang problema. Ang susunod na segundo, Moldita. Anak, sorry talaga. Hindi. Gusto niyang makipag-ayos sa kanya para maibaba niya muna ang bata at saka lumaban. Ngunit ang kausap ay hindi nag-abalang magsalita at ginamit ang kanyang paa upang itulak ang kanyang binti palayo. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakakuha ng anumang kalamangan. Ang eksenang ito ay nagpatulala sa tiyahin ng kapitbahay. Si Dan. I'm so sorry, Mrs. Overmeyer. Sa oras na ito, sumugod siya at malakas na itinulak. Na naging sanhi ng paglipad ni Dan sa estante. Nang makita siyang tumayo, galit na galit siya at patuloy siyang binabato ng mga lata. Nang makita siyang dahan-daang lumalapit sa kanya, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa, na sinundan ng isang sipa sa paa. Ang tiyahin ng kapitbahay ay ganap na natigilan at nakatayong nakaugat sa lugar, ngunit hindi pa ito tapos. Sabi ko maghintay ka hanggang sa may baba ko ang baby ko. Nawalan siya ng malay sa lugar. At napakalmadong kinuha ni Dan ang bag ng mga diaper sa lupa. Sa ilalim ng nalilitong hitsura ng cashier, maluwag siyang naglakad palabas ng supermarket. Salamat sa iyong pagbili. Pagkatapos ay gumamit siya ng rocket speed upang agad na magmaneho pa uwi. Pagbaba niya ng sasakyan ay nakatingin din sa kanya ang mga kapitbahay. Pero wala siyang masyadong pakialam, pagkapasok ng bahay ay mabilis niyang inukit ang dingding sa tabi ng hagdan. Pagkapindot ng switch, biglang bumukas ang whiteboard sa hagdan. Inilabas niya ang itim na bag na nabuklod sa loob ng 18 taon. Sa loob ay isang baril at maraming pasaporte mula sa iba't ibang bansa. Ngunit nang buksan niya ang kanyang pasaporte, natuklasan niyang nag-expire na ang numero ng pasaporte.
Wala siyang ibang choice kundi ang maglabas ng 2 pang bag mula sa secret compartment. Pagkatapos ay tawagan kaagad ang aking kaibigan na hindi ko narinig mula sa maraming taon, Nick. Nang marinig ang kanyang boses, nagulat si Nick nang malaman niyang buhay pa siya. Walang oras para magpaliwanag, kailangan ni Dan si Nick na tulungan ang kanyang pamilya na baguhin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Hinahanap ka ni McCaffrey sa buong mundo. Well, baka nahanap na niya ako. Paano? Ewan ko, hinanap ko yata sa social media. O ito idiot. Matapos mag-impake ng mga gamit ay agad niyang kinuha ang kanyang 3 anak para hanapin ang kanyang asawa. Nang marinig ni Jessica na sinabi ng kanyang asawa na gusto niyang isama ang pamilya sa isang paglalakbay sa Las Vegas. Medyo nataranto siya, ito ay biglaan, paliwanag ni Dan. Gusto niyang isama ang buong pamilya para makita ang Eiffel Tower at dumalo sa isang Adele concert. Magpapadala ba tayo ng driver? Ang paglalakbay sa kalsada ay makatutulong sa mga pamilya na mas magkaisa. Sa sandaling ito, nakita ni Dan ang isang malaking itim na kotse na lumitaw sa ibaba. Kung hindi siya mabilis na umalis, natatakot siyang hindi siya aabot sa oras, kaya mabilis niyang niloko ang kanyang asawa para makapasok sa kotse. Ngunit pagdating niya sa exit ng parking lot, natuklasan niya ito. Nakaupo sila sa isang fully armed na kotse, sabik na nakatingin sa kanya. Sa tingin ko dapat tayong gumawa ng shortcut para makatipid ng oras. Nang mga sandaling iyon ay may dumaan na bus. Mabilis na sumunod. Habang naghihintay na umalis ang grupo ng mga assassin, mabilis na nagmaneho si Dan sa ibang direksyon. Akala niya ay pinutol na niya ang mga ito, ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na segundo. Naabutan na naman siya ng itim na sasakyan, tapos bigla itong bumilis. Nagmamadaling pumunta sa gilid ng kotse ni Dan. Nang makita ito, mabilis niyang pinahihit ang manibela para imaneho ang sasakyan sa isa pang maliit na kalsada. Aw may takong. Saan mo dadalhin ang iyong pamilya? Hindi, honey, shortcut lang ito, hindi mo ba ito kinuha dati? Ngunit nang matapos siyang magsalita ay agad niyang napagtanto na hindi pa rin siya nakatakas sa kanila. Pakiramdam niya ay may mali, kaya nagmaneho siya sa dealership ng kotse kung saan siya nagtatrabaho. Gamitin ang electronic remote control sa iyong kamay para buksan ang gate at magmaneho papasok. Gusto ring sumunod ng itim na sasakyan ngunit napahinto ito. Sa tingin ko sa kanan ay may isang lugar ng serbisyo. Nang marinig iyon, agad silang nagmaneho patungo sa service area. Napakabilis, nagmaneho si Dan papunta sa repair area ng kumpanya. Sa nalilitong mga mata ng kanyang pamilya, ginamit niya ang dahilan ng pag-check upang may angat ang kotse. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang positioning device na nakamount sa ilalim ng kotse. Mabilis niyang hinubad iyon at tumakbo para hanapin ang mga kasamahan niya. Siya ay isang taong mahilig magpakitang gilas, alam niyang malapit na siyang sumakay sa kanyang bagong binili na warhorse. Agad niyang inilagay ang tracking device sa kanyang sasakyan. Pare, ang mga kotse ay parang girlfriend. Tama, hindi mali. Dalhin ito sa highway at magmaneho ng buong bilis. Kung nakakuha ka ng ticket, babayaran ko ito. Nang marinig iyon, mabilis niyang pinindot ang accelerator at nagmamadaling lumabas. Natagpuan siya, lumilipat siya sa kanluran. Nang makatakas sa mga assassin, hindi nagtagal, umalis din ang kanyang pamilya patungong Las Vegas. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos umalis, napagtanto niya ang isang problema. Anong ginagawa mo? Nagpo-post ako ng mga larawan ng aming paglalakbay. Uy, kailangan ba nating i-post ito sa Twitter o TapTap? Kapag naglalakbay ang aking pamilya, ang buong pamilya ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Dad, stop talking, ayokong makinig sa lecture ngayon. Hindi na rin alam ni Papa kung paano magpadala ng mga mensahe. Seryoso ako, dapat nating patayin ang ating mga telepono ngayon, okay? Bigay mo kay Dad, dali. Ano, Jessica, ano, bilisan mo ibigay mo sa akin. Jessica, magpakabait ka. Okay, mga bata, narinig niyo ba ang sinabi ko? Bilisan mo ibigay mo kay Dad. Sa akin din. Pagkatapos nito, ang mga telepono ng 4 na tao ay itinapon sa ilog ni Dan. Agad na sinabuyan ng pandikit ang 3 tao dahil sa inasal ni Dan. Ngunit sinabi ni Dan na ang paggawa nito ay maglalapit sa kanilang pamilya. Hindi man sila nakontento sa paliwanag ni Dan, masaya pa rin silang magkantahan. Tsaka sobrang pantay ng ritmo. 5 magkakapatid sa isang tangke, parang 5 bulaklak na namumukadkad mula sa iisang ugat. Tulad ng 5 daliri sa isang kamay, lahat ng 5 tao ay lumaban bilang isa.
Limang tao ay lumaban bilang isa. Ang isang testamento ay lilipad sa dulo ng baril, isang paniniwala upang manalo sa labanang ito. Oo. Please stop singing. Can someone open the car door for me? Kasabay nito ang paglabas ng McCaffrey na binanggit ni Nick sa bahay ni Dan. Matapos makita ang larawan ng pamilya ni Dan na may 5 kasamahan, sa sobrang galit niya ay hinaypan niya ang kanyang ulo. Agad na mag-order ng mga hacker upang mahanap ang kanilang kinaroroonan sa lahat ng mga gastos. Sinabi ng hacker na sinundan niya ang mga social network account ng mga miyembro ng pamilya ni Dan. Pero wala pa rin mahanap, mukhang pinatay na nila ang phone. Tumitig sa kalsadang iyon, hinahanap ang Odyssey na sasakyan. Hindi mahalaga, upang hindi malaman ng kanyang pamilya ang sikreto, hindi siya magpapalit ng ibang sasakyan. Bakit sa tingin mo hindi nila alam? Dahil nakatira pa rin sila sa kanya. Unti-unting dumidilim ang langit, humiga ang pamilya ni Dan, at nagmamaneho pa rin ito at humihikab. Ngunit sa sobrang bilis ay napuno agad siya ng lakas. Dahil alam niyang nahanap na siya ng mga tauhan ni McCaffrey. Mabilis na sumakay ang mga assassin na iyon sa kanilang mga motor at mabilis na hinabol siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos silang makita, hindi man lang nagpanik si Dan. Nakita ko na lang siyang nag-connect ng music sa kotse sa headphones. Pagkatapos, inilabas niya ang baril at ikinabat ang silencer. Nilakasan na niya ang volume ng headphone niya, hinabol siya ng mga ito. Nakahanap siya ng tamang pagkakataon at agad na nagtaas ng kamay at nagpaputok ng 2 putok. Natama ng braso ng assassin, at sa sumunod na segundo ay umakyat siya sa langit. Nang makita iyon, agad na pumalakpak ang kanyang munting anak. Sa oras na ito, tumakbo ang isang lalaki sa gilid ng kotse ni Dan. Sasampa na sana siya, ngunit hindi siya kasing bilis mo. Agad siyang natamba sa motor, sa pagpupumiglas, aksidente niyang nalaglag ang kanyang baril. Sa oras na ito, nakita ito ng maliit na anak at ibinigay ang bote ng gatas sa kanyang ama. Kinuha ni Dan ang bote ng gatas ng sanggol at pinasok ito sa bibig ng assassin. Napakabilis, sa wakas ay naabutan siya ng assassin. Nang makita iyon, agad na inikat ni Dan ang manibela dahilan para mawalan siya ng balanse. Nasugatan. Walang sinisingil ang Google. Ano ang nangyayari? Hay nako, maliit na lubak lang. Pagkatapos ay nagmaneho sila sa isang maliit na bayan at nakahanap ng isang hotel na magpapalipas ng gabi. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, ngayon ay lumipat sa kanilang anak na si Nina upang magmaneho. Naging maayos ang kanilang susunod na paglalakbay, nang walang anumang kahirapan o hadlang. Hindi hinahabol ng mga assassin, palapit na sila ng palapit sa Las Vegas. Nang makitang dumidilim na, Huwebes na kaya naghanap sila ng hotel na matutuluyan. Hindi man sila kalayuan sa Las Vegas, hindi nila kayang talikuran ang nakagawi ang pinanatili nila sa loob ng 18 taon. Brutal ang sumunod na eksena, kaya napagdesisyonan kong tiisin itong mag-isa. Inaalagaan ng pagmamahal, na puno ng masayang ngiti ang mukha ni Jessica. I wonder kung matatawa na naman ba siya kapag nalaman niya ang totoong nakaraan ng asawa niya. Matapos ang isang araw ng paglalakbay, sa wakas ay dumating ang pamilya ng 5 sa Las Vegas. Tuwang-tuwa si Jessica, nitong mga nakaraang taon ay lagi niyang pangarap na makapunta sa Las Vegas kasama ang kanyang asawa. Ngayon ay sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang hiling, dahil gusto niyang mapasaya ang kanyang asawa. Espesyal siyang nag-book ng marangyang presidential suite sa Alia Casino Resort. Tuwang-tuwa si Jessica, dahil ito na ang pinakamarangyang silid na nakita niya sa buong buhay niya. Nothing compares, just when she thought na makakatambay dito sandali ang pamilya nila. Bumaba si Dan para hanapin ang matalik niyang kaibigan na si Nick. Pagkatapos ng ilang simpleng pagbati, inabot sa kanya ni Nick ang isang sobra. Hindi lamang nito nilalaman ang mga pasaporte ng kanilang pamilya na may 5. Gumamit din siya ng pekeng pagkakakilanlan para makabili ng 5 tiket sa eroplano papuntang Vancouver bukas. Ngunit hindi maaaring hayaan ni Dan ang kanyang kaibigan na gawin ito ng libre. Mabilis na binigay sa kaibigan ng isang itim na bag na naglalaman ng $500,000. Pagkabalik sa kanyang silid, itinago niya ang kutsilyo sa kanyang guya. Pagkatapos ay ilagay ang baril sa iyong sinturon upang matiyak na walang mga pagkakamali, mas mahusay na magkaroon ng isang bagay kaysa sa wala. Sa pagkakataong ito, naglakad na rin papunta sa pinto ang kanyang asawa na nakasuot ng pulang damit na nakayakap sa kanyang katawan. Sa ganitong klaseng lugar, syempre kailangan niyang magbihis ng maayos. Bago lumabas,
Sinabihan ni Dan ang kanyang dalawang nakatatandang anak na alaga ang mabuti ang kanilang nakababatang kapatid. Bukod dito, ang mga bata ay hindi pinapayagan na lumabas sa silid na ito kahit na ano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkalabas ng kanilang mga magulang ay hindi pinansin ng tatlong bata ang sinabi ng kanilang ama. Magpa-party o hindi? Hay nako, handa ka na ba? Tara na. Hindi nagtagal, lumabas ang tatlong bata para magsaya. Sa oras na ito, pumunta si Dan at ang kanyang asawa sa restaurant para kumain ng candlelight dinner. Ngunit bago kumain, nagpasya si Dan na ipagtapat ang lahat sa kanyang asawa. Gusto mo ba ng pepper powder? Hindi ko kailangan ng pepper powder, gusto kong mapag-isa ang aking asawa. Actually hindi ako marunong mag-French. Itinuro lang sa amin ng restaurant ang ilang simpleng pangungusap na sapat lang para magamit. Babalik ako mamaya. Matapos marinig ito, medyo nataranta at nagulat si Jessica. Marunong ka rin bang magsalita ng French? Napakaganda ng boses niya. Ewan ko ba, ang tagal ko nang hindi nagagamit. Siya ay naglakbay sa maraming lugar sa buong mundo. Napakahirap pa rin para sa akin na sabihin sa iyo ang totoo. Natatakot akong malungkot ka. Hindi ko alam kung malalaman mo ang tunay kong pagkatao. Mahal mo pa ba ako? I'm so sorry for drag you into this. Pero ginagamit ko ang buhay ko para sumumpa, hindi ko hahayaang saktan ka ng sino man o ang mga bata. Sa tingin mo ba naiintindihan ni Jessica? Walang problema, napaka-sexy nito, Kimochi. Bakit mas kaaya-aya ang mga pangungusap na iyon kapag nagsasalita sa Pranses? Ang Pranses ay likas na isang malambing na wika. Ayaw na ni Jessica na maghapunan sa pamamagitan ng liwanag ng kandila, ipinahayag niya na gusto na niyang bumalik ang dalawa sa kanilang silid. Pagkatapos ay matutong baybayin ang salitang iyon ng magkasama. Kaya pagkatapos ng candlelit dinner ay bumalik agad sila sa kanilang kwarto. Nang makitang tulog na ang mga bata, agad na bumalik si Jessica sa kanyang kwarto para humiga sa kanyang tabi pabalik ang dalawa sa kanilang silid. Pagkatapos ay matutong baybayin ang salitang iyon ng magkasama. Kaya pagkatapos ng candlelit dinner ay bumalik agad sila sa kanilang kwarto. Nang makitang tulog na ang mga bata, agad na bumalik si Jessica sa kanyang kwarto para humiga sa kanyang tabi para matuyo. Pagkatapos ay hanapin at i-on ang ilang romantikong musika. Ngunit nang magsimulang tumugtog ang musika, biglang sumilay ang pulang laser sa mukha ni Dan.